Okay, pasok tayo. Yung nakaraan, busy tayo, weekend. Naubos yung oras natin, kakaayos dito sa motor natin. Tinatry natin ayusin yung rear brake sa stuttering. Shuddering ba yun? Stuttering or pulsation. Akala ko nawala nung una. Ginawa ko, binunot ko lahat. Tinanggal ko yung gulong. Tinanggal ko yung caliper. Kasi hindi siya natatanggal, di ba? Pagka hindi mo tatanggalin yung gulong. So tinanggal ko yung gulong, nilinis ako lahat. Pati yung yung pin, may pin kasi di ba, yung caliper. Nilagyan ko rin ng yun. Nilagyan ko rin ng grasa. Para gumagalaw, siya, libre siya gumalaw. Kasi dati issue nun, stock up yun, sabi sa akin nung nagpalit ng gulong. Kaya yun. Tapos yung piston ng caliper nilabas natin. Kaya naubos yung oras natin kasi dati nabunot yung caliper ko sa isang motor ko. Tumagas lahat ng brake fluid. Kaya ginawa ko, dinrain ko yung brake fluid bago ko ito balak alisin yung piston. Kasi nung na-drain ko na, bad trip. Kasi hindi ko na mailabas yung piston kasi di ba kailangan ipreno mo nang ipreno yan para labas yung piston. Eh wala nang brake fluid. So hindi na siya lalabas. So doon naubos yung oras natin kasi sabi ko, madali lang yan. Di balik natin yung brake fluid, lagyan natin ng bago. Tapos itulak natin bago natin ulit hugutin. Ay, bago na ito lagyan ng brake fluid, ipump, tapos pahugot na ulit, i-drain na lang ulit. So ayun, nung binibleed ko siya, ang hirap pala nung rear brake pagka naubusan siya ng brake fluid ko, pinasok na ng maraming hangin, ang hirap. Parang 4 na oras ako nagbobomba doon, nagre-release. Tinanong ako si Press kung may technique ba, sabi naman ni Press, bilisan ko lang daw yung pagbomba nung sa likuran. So kakabomba ko, nasira na rin yung yung sensor dito sa preno sa likod. Pag pinreno mo, di ba iilaw yung brake light? Nasira na, putol na yun, ko. Kakabomba ko. So, buti dumating yung yung tropa natin dito na mekaniko rin, marunong mekaniko. Sabi niya kung nahihirapan ka, subukan mo yung yung kumuha ka ng syringe, yung hiringgilya, tsaka tubo. Doon mo napadaanin yung brake fluid sa caliper. Naisip ko na yon, kasi ayaw kong gamit yung hiringgilya ko kasi may pagkagamitan ako noon kaya nireserve ko. Tsaka malaki nun. Malaki yung hiringgilya na yun. Eh syempre sayang na yung oras ko. Tinry ko na yun. Yun, effective. Nung doon ko sa caliper pinadaan, habang pumapasok yung brake fluid, umaangat din yung mga bula. Pero malambot pa rin siya nung pag binabomba mo. Pero nagkakaroon na siya ng kapit dun sa brake pad, so nailabas na natin. Oo, ang ginawa natin, ilihan natin yung piston. Nag-improve naman yung ginawa natin, pero hindi naman nawala yung stuttering. Nag-improve siya kasi pag ina-atras ko, hindi na kumakagat yung preno. Kasi minsan nakagat yung preno pagka ina-atras ko. Tumutunog siya, maririnig mo pag madumi. So, ibig sabihin, mayroon siyang konting-konting pressure sa preno mo, di ba? Kasi kumakagat siya, tumutunog. So nawala yun, pero yung shuddering hindi pa din. So kasi nga nilihan natin yung piston. Konti lang, hindi masyado kasi baka numipis naman, di ba? Konti lang, 800 yung gamit ko, pero dapat na 1,000. Pero 800 lang yung meron tayo. Ayun, balik natin, binlead. Doon mo dadaanin sa caliper yung brake fluid. Tumigas siya ng konti, pero ayaw pa din. So balik ka doon sa normal bleeding na pag tumigas, hold mo yung preno, tapos i-release mo yung labasan ng brake fluid sa caliper para lumabas yung hangin doon. So, ulit lang. Mga 30 minutes na ganun. Nakuha ko na yung tigas. Tapos, nung ginagamit ko siya, nagkakaproblema naman yung ABS. Umiilaw yung ABS. O kaya pag hindi siya umiilaw, yung preno ka sa likod, pag tinapakan mo, akala mo sobrang ganit niya. Kasi yung ABS nag-on off. Habang tinatapakan mo. Kasi alam ko ABS kasi, pag nakahinto, pag tinapakan mo, smooth naman. Pero pagka mo, tinapakan mo ng umaandar, ang sobrang ganit niya. So, noon hindi ako sure. Pero nung umilaw yung ABS light,
smooth na siya ulit. Ganun siya, pag pinatay ko, wala na ABS light. Pag umandar ako, yun nga, ganun yung prenos. Maya maya, bubukas na ilaw ng ABS. Tapos, smooth na ulit siya. Ibig sabihin, nawawala yung ABS ko pag umiilaw yung ABS light. So, pinagtinignan ko kung bakit ganun. So, wala na akong maisip. Tinuos ko yung yung tinatapat ng sensor, yung parang may mga linya-linya na disc. Hindi pala muna yun, nilinis ko yung ABS harap tsaka likod, malinis naman. Tapos ginawa ko, tinuos ko yung mismong, yun nga, yung nakatapat yung ABS sensor, tinuos ko yun. Meron ako nakitang uneven, tinry ko lang pantayin, pumantay naman, konting-konti lang, yun, ayos na. Pero nung naayos na siya, tinry ko, may stuttering pa rin. Kasi nga hindi natin malaman nung una, kasi may problema yung preno, hindi natin magamit ng normal. Pero ngayon, tingin ko, nabawasan naman yung stuttering. Parang tingin ko kaya ko na siyang gamitin sa slow speed. Hindi yung sobrang slow speed kasi nagsistutter nga eh. Pero kaya na siguro. Control lang sa pagtapak ng preno. Nag-improve ng konti. Hindi kagaya nung, hindi katumbas ng hirap na pinagdaanan natin. Hindi ganun yung naging niya result. Kaya sabi ko konting-konti lang, kasi nga sa dami ng ginawa natin, konti lang yung in-improve niya. Halos hindi worth it. Ubusin mo yung isang buong araw mo sa improvement na makakuha mo. Pero kung may problema kayo sa preno sa likod, tingin ko pwede niyang gawin yun. Basta hindi yung stuttering tsaka yung pulsation. Kung stock up, pwede yung ginawa natin na yun, makakatulong yun. Pero kung yung stuttering ang target, kulang pa yung kaalaman natin, konting research pa. Di tayo susuko dyan. I-update ko kayo kapag nagawa na natin ng paraan. Kung may naisip na tayo na bagong approach kung paano fix, yun, na-share ko lang kasi may mga video tayo noon nung ginagawa natin, pero hindi naman natin siya ma-post kasi nga hindi naman siya naging effective, parang baliwala lang. So ayaw ko naman siya i-share sa inyo, sabihin ko na ayos na pero hindi naman, kasi baka pag sa inyo hindi rin maayos. So para ko kayo niloloko nun. Tsaka share ko lang na pag umilaw ABS light, huwag kayo masyadong kampante sa kalsada. Hindi ako sure dito pero nung nag-on yung ABS light, nawala yung ABS ko sa likod eh. So malamang parehas na wala yun. So malamang wala rin yung unahan ko nun, pero hindi ko na tinest. Tinry ko na lang ayusin. Siguro yung sensor, yung tapat ng sensor, nagka-problema siya nung inaayos ko na siya. Nagkaroon ng bend yung isa kasi di ba, sa tanggal ko ng caliper baka naipit yung isang part, kaya nagkaganon. So wala dapat siya issue kung hindi ko siya ginalaw. Kasi sabi ko sa inyo, kung walang issue, huwag yun ang gawin. Kung stuttering or pulsation, huwag yun ang galawin kasi hindi yung mga sinabi ko, hindi yun yung solusyon. Ano pa tayo? Hindi tayo susuko dyan hanggang maayos natin. Kasi kailangan nagagamit talaga yung likod. I-try natin yung yung bine-break in yung preno. Nakalimutan ko yung tawag eh. May video tayo tungkol dun. Yung pad transfer tsaka brake bedding. Ngayon try natin yun. Since nagawa na natin yung lahat, yun ulit yung gawin natin. Linisan lang natin ulit muna. Lihayin yung rotor at saka yung tawag dito, brake pads. Pero next week na kasi may lakad kami ni Mrs. sa Pangasinan ulit. Atin siya kasali, hatid ko siya. Tapos tayo tatry natin puntahan yung Daang Kalikasan kasi
sa mga video natin nakikita yon. Try natin puntahan mismo. Pero mabilis lang. Hindi ko alam kung gaano kahaba yun, tsaka kung hanggang saan. Baka kasi mapunta tayo sa malayo. Ay, ilaw siya. Baka kakanan to. Hindi ko masingitan sa kanan. Pero parang hindi naman. Parang yung ilaw niya ay for change lane lang. Nakakanan siya dito siguro. Nagreklamo ako signal light niya. Ako rin pala naka-signal light. Hindi mo nagreklamo. Pinapansin ko yung signal light niya, pero ako rin pala. Okay, so yun lang. I-update ko kayo tungkol doon. Sa ngayon, biyahe-biyahe muna tayo. Papasok. Tsaka yun nga. Oops, preno. Not today, dog. Muntik na yung aso. Bawa naman. May-ari kasi pinakabayaan sa kalsada. Mga dog owners, huwag niyo pong pabayaan yung mga aso niyo sa labas. Kawawa naman pag nasagasaan. Pag di kaya, huwag na mag-alaga ng aso kasi kung walang bakod, ganun. Or kulungan. Kasi hindi rin okay yung pagkikulungan eh. Pero mas okay na yan kaysa nasa kalsada yung aso.